Okay, so hello po sa inyong lahat. And again, this is another talk for autism. We call it Awesome Talks. And ang gusto kong i-share ngayong hapon na ito, hapon na pala dito, no? Medyo madilim-dilim, makulimlim dito sa ating area ng bundok. Ito kasi, may mga na-meet ako na parents and sinasabi nila sa akin na, uy din, malapit na tayong magkaroon ng support mula sa national government. And alam niyo yung nafe-feel ko yung enthusiasm nila and then sabi ko, sige, okay lang yan. Maganda maging positive thinker. Ganyan. And yun nga lang, hindi sila aware kung gaano katagal yung proseso. Okay, maraming awesome parents dyan or supporters o mga regular or common na people na katulad ko. Pag nakakita tayo ng mga post ng mga politiko ng kanilang mga proposed bills, di ba? Ipopost nila yan sa Facebook, gagamitin yung kanilang press machinery o yung kumbaga yung connections nila sa media, mga influencers, vloggers, ganyan. And then lalabas na, wow, merong proposed bill ang ating senador, ang ating congressman, and parang batas na yung dating. Kahit proposed pa lang. Sa mga nakakabasa, minsan yung iba parang sobrang thankful, sobrang yes, next month meron na akong 4,000 na makukuha mula sa batas na yan, yung mga ganun. And there's nothing wrong naman about being hopeful. And we are thankful naman sa mga politiko natin for doing your job. Yun nga lang, siguro magandang ilagay din doon sa poster. Lakihan, as in yung hindi lang yung sobrang liit, pero lakihan natin na this is just a bill, not a law. Ganun ilagay, this is not yet a law. It will still be deliberated. Kumbaga may disclaimer dapat na malaki. Ganyan. Hindi yung pag mag-post, parang halikan niyo yung puwet ko kasi maganda yung bill na pinasko. Ay nako, ewan ko ba. Sa totoo lang ang batas, ito lang po ito according sa aking research. Hindi naman po ako yung magaling na tao, nagbabasa lang po ako. Okay? Ang batas ang bill bago maging isang batas, kailangan dumaan yan sa medyo mahabang proseso. Okay. So, may bill ipapas ng congressman sa House of Congress and then dadaan yan, ipupunta yan sa committee level and then kung papasa sa committee level, pupunta siya sa first reading, second and then final reading. Okay? And then ganun din sa Senado. Kung magpapas sila ng bill doon, sa committee level, first reading, second reading, third reading. Now, sa buong Pilipinas, ang daming congressman ang nagpass ng autism bill. Depende sa kanya-kanyang version ng congressman. So, merong 46 na bills, okay, na house bills tungkol sa autism. Kanya-kanyang version niya ng bawat congressman buong Pilipinas. And then, ang mga congressman na ito, syempre, pag-pass nila nung kanilang house bill, grabe yung promotion nila na ginawa namin ito. We're thankful kami. Thank you, congressman. Thank you very much. I just hope na yung budget nyo sana dun sa mga PR effect nyo, sa mga press releases nyo, sa mga bayad nyo, sa mga tao ninyo, sana binigay nyo na lang talaga sa awesome community para ramdam talaga namin na alam niyo, grounded kayo aside from yung puro PR lang. Pucha, mga PR, mga press lang naman binabayaran nyo dyan Mas maganda pag diretso kayo sa mga parents, talagang ipupush nila yan. Alam nila yung ginagawa nyong tulong, ganyan. Sa ngayon kasi parang alam na namin lahat, pag PR lang yan, parang Anyway, so yung congressman, pinas niya yung bill niya, and then ang dami nila, 46 yung current bills ngayon doon sa Congress, and napagkasunduan nila na magkaroon ng isang
national, kumbaga, i-consolidate nila lahat ng bills na yan at magkaroon ng isang House bill. And ang head bill na yon ay yung kay Congressman Benitez. And then, kumbaga, pag nagkaroon na ngayon ng isang House bill, papasayan sa committee, and then magkakaroon ng first hearing, second hearing, third reading. Ganyan. Itong kagandahan. Sa Senate naman, meron silang Senate bill. And sa Senate bill, ang author nito si Senadora Risa Hontiveros. And then, syempre, may mga ibang senador doon na nakiko-author na rin. Halos lahat sila actually. And then, unanimously approved from the committee, first level, first reading, second reading, third and final reading, inapprove ng Senate yung National Autism Act Bill. So, sa Senate, wala nang problem. Ang hinihintay nilang nila itong sa Congress. Yes, di ba? Sobra-sobra kasi daming congressman na magagaling. You just imagine gaano katagal yung consolidation yan, di ba? So, granting na, tapos na sila sa first hearing, second hearing, third reading, then final na rin. So, meron na silang final na National Autism Act din. Ngayon, para maging batas yan, kailangan mag-consolidate yung batas, yung bill ni Senate at saka yung bill ni Congress, mag-uusap ngayon yung dalawa. Sasabihin ni Senate, eto yung sa amin, eto yung sa amin. Sasabihin naman ni Congress, mag-uusap yung dalawa, mag-meeting ulit yan, by ka man tawag. And then, pag okay na sila, magkakaroon ngayon ng unified na bill. Eto na ngayon yung ipapasa kay Presidente. Hindi ko sasabihin kung kay current President Marcos o kung sa susunod na presidente kasi matagal yung proseso bago maging batas ito. And then pag pinirmahan na ng presidente, ayan, batas na. And then pag may batas na, ang susunod dyan yung tinatawag na IRR o yung Implementing Rules and Regulations. Kung paano i-implement ngayon itong National Autism Law. And yung proseso po niyan, medyo matagal. Matagal po yung proseso niyan. It will take years. In fact, maraming batas na na-approve. Mga 6, 7, 8, 9, 10 years. Matagal po. Unless na-certify na urgent o priority ang paggawa ng autism law. Okay, so yun yung katotohanan nun. Kaya fellow parents, fellow caregivers, okay, pag nakita natin yung mga gantong klaseng bills, let's be thankful. Okay, salamat at ginagawa niyo yung trabaho ninyo. Thank you very much. Pero ano rin, wag po tayong head over heels na tinatawag. Wag po tayong masyadong parang next month andyan na. Hindi po. It will take years. So, let's be hopeful, pero wag yung sobrang pag-ahalik sa puwet. Alam niyo yan, hindi po ganun. Let's be hopeful na nandyan yan, but let's wait hanggang andyan na siya. At pag nandyan na siya, then let's celebrate. Wag yung sobrang aga pa lang, nagsi-celebrate na tayo, and then nalaman-laman natin na matay yung bill dahil hindi na nabigyan ng panahon sa Congress. Nagkaroon ng ibang kumbaga problema sa Congress, 'di ba? Nakita na naman natin yung problem doon or ibang track yung gusto nilang gawin. We will never know. Kaya nga ako, pag may ganun sa atin as awesome parents, we celebrate the bill, we celebrate the law pag nandyan na siya. Let's be hopeful, yes, but we celebrate pag nandyan na siya. In the meantime, tayo po muna yung gagalaw. Huwag tayong tumigil para mag-ingay. Kailangan natin tuloy na mag-ingay para sa mga anak natin, sa mga awesome kids natin. Okay, hindi tayo dapat tumigil na mag-ingay kasi the only way para talagang maprotektahan natin yung mga anak natin is for us to be noisy. Totoo yun. Kung tatahi-tahimik lang tayo, wala pong mangyayari, wala pong susuporta sa atin at hindi tayo maririnig ng gobyerno. Yan po ang totoo. Maraming nagtatanong, bakit ang ingay ko? Ang ingay ko sa social media. Sabi kong hindi ako mag-iingay, sino? Dito po sa probinsya natin, okay, especially dito sa atin sa Benguet, dito sa Cordillera.
I still have to see someone na talagang very open na tumayo para sa mga karapatan ng mga batang may autism. Samahan niyo po ako. Parang hanggang ngayon, parang mag-isa ko pa rin talaga na dakdak ng dakdak. Pero kailangan talaga natin magingay. Kasi kung hindi tayo mag-iingay, hindi tayo mapapansin. Yun ang katotohanan yan. Di ba? Simula po nung nag-ingay ako about the situations of our kids. Diba, nagkaroon tayo ng maraming programs and activities and napansin tayo ng gobyerno dito sa Cordillera. Diba? Sana dumami pa po yung mga katulad kong maingay. Sana fellow parents, I'm asking you, mag-ingay tayo. Kasi we do not do this for ourselves. We do this for our awesome kids. And ang gusto ko talaga sa pag-iingay natin, pag nagkaroon ng batas about National Autism Law, okay, pag nagkaroon na ng batas, at maingay tayo at nakikita nila na, uy, may community, may society, may organization sa Cordillera na buo na, tulungan natin sila. Okay, yun yung kagandahan pag nagiging maingay ka. Alam mo yan, we exist, yun eh, andito kami, we exist. Okay, kasi kung hindi tayo mag-iingay at umaasa lang tayo sa dole out ng government, sinasabi ko sa inyo, para sa mga batang may autism, hindi sila papansinin. Ang mangyayari niyan, puro awareness campaign lang, once a year na, kunyari, merong malakihang activity, ganun. Pero yung talagang long term na sustainable na activities or support para sa mga bata, wala yan. Walang mangyayaring ganun pag hindi tayo mag-iingay. Pag pag lagi tayong nahihiya, lagi tayong tahimik, walang mangyayari. Walang mangyayari. Alam niyo yan, minsan nadidepress ako sa totoo lang, o minsan naiinis ako kasi nakikita ko na ang dami talagang nangangailangan ng support ng autism. Mga bata ay support kasi may autism sila. Pero yung family mismo kasi nung bata, ano lang talaga, ayaw, sinusolo lang ba, kumbaga, ganun. Ayaw nila mag-ingay. And eto lang, sa totoo lang oo, mayaman siguro kayo ngayon. Sa tingin nyo, kaya nyo sa ngayon, Pero paano pag hindi? Paano pag hindi? Okay, ako, totoo lang, side ko, nung una akala ko kaya ko rin. Nung okay pa. Pero habang tumatagal, if you're spending this much already and medyo nahihirapan kang i-sustain and then hindi mo na kaya yung therapy and ganun, makita mo na, shit, kailangan ko na ng tulong. Ganun. Doon ka lang magigising Sa ngayon, sa tingin nyo, kaya nyo pa. Pero sinasabi ko po sa inyo, join us. Be an advocate. Be an advocate. Mag-ingay. Kasi yun yung long-term na solution para talagang malaman ng government that we exist. Our children exist. Hindi lang puro awareness campaign sa Facebook. Lahat pwedeng maging campaigner ng awareness campaign sa Facebook. Pwedeng magbasa ka lang dyan sa Google. Kinumagahan, advocate ka na. Pwedeng ganun Pero iba pa rin talaga yung nag-iingay. Yung ikaw mismo nagsasalita na ganito and then you attract fellow parents in your community na, uy, let's band together. Let's create a support group. Let's share our experiences. Let's learn from each other. Ang laking tulong nun. And then eventually, if we can band up, mas malaki yung magiging impact for our kids. It's not for us. It's for our kids. Alam niya, lagi kong sinasabi, patapos na tayo sa mundong ito, matatanda na tayo. Especially us na, alam niya, pag-golden na rin. Tinitignan na talaga natin is how we will take care for our kids long term. Okay, and ako nakikita ko na if a community will work together, if a community is aware, malaking tulong talaga yan para sa mga awesome kids. Okay? So yun yung aking comment dyan sa na yan.
sa current na status ng mga bills na naipapasa sa buong Pilipinas. Okay, let's all be thankful at ginagawa nila yung trabaho nila. Pero we will celebrate it once the law is there. Huwag yung masyadong maaga na nagse-celebrate tayo eh. Alam pa naman natin na sobrang tagal ng proseso bago maging batas yan. So, kailangan tayo mismo, kailangan mag-survive muna tayo on our own. Okay, we do what we can do, and then if the law is there, then let's celebrate. Let's be thankful. Pero habang wala pa, sa totoo lang, mahirap yung masyadong umaasa. Kailangan tayo mismo yung gumawa ng sarili nating diskarte. And magtulungan tayo, mag-ingay tayo. This is one way for us to help our kids. Okay? So, this is our episode for today for Awesome Talks. I'll see you again tomorrow or sa susunod na araw. Okay. Hello po.